ganito tayong ginawa ng Panginoon na may 5 senses of the body. Pero pag hindi pala tayo aware, yun pala ang magdadala sa atin ng kasalanan. Amen po ba? Kaya sa Sunday school pa lang ay alam ko na binuksan na ang Panginoon ng puso ng bawat isa na tayo ay patuloy na babaguhin ng Panginoon. Bago tayo mag-umpisa, ay makipagbukas kayo sa akin sa Psalms 112 verse 1. Sabi dito, purihin ang Panginoon, mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Malilayaw niya ako.
narito, Panginoon, ang iyong bayan upang pasalamatan ka, Panginoon, sa ginawa mo at gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa. Subalit bago ang lahat, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyong paanan. Na kung ano man, Panginoon, ang nagawa namin na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan, pakaligisin mo, Panginoon, ang aming puso, isipan. Patawarin mo po kami, Panginoon, para sa ganun, sa araw na ito, Panginoon, mula sa umpisa hanggang matapos ang aming gawain mo, Diyos, ay malaya kaming lumapit sa iyo, sa iyong paanan. Panginoon, ang iyong bayan ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Na kami man, Panginoon, ay hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Subalit, Panginoon, sa iyong malalim at malawak na pag-ibig, ay inibig mo ang bawat isa, O Diyos. Kung kami ay lalapit at nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran, ang iyong kamay, Panginoon, ay naka-open, Panginoon, sa aming pagbabalik-loob sa iyo, O Diyos. Kami ay malayang lumapit sa iyo dahil sa inyong habag at pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Kaya, Panginoon, inilalapit namin, Panginoon, ang aming buhay sa iyo. Na kung ano man, Panginoon, ang aming kahinaan, kami ay iyong palakasin, Diyos. Na kung minsan nga, Panginoon, dahil sa aming nakikita, naririnig, Panginoon, naiisip, kung minsan, Panginoon, ay kami lumalabag, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Kaya, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay bakuran mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Para sa ganun, Panginoon, ang aming paglakad sa mundo ito ay nandoon lagi ang iyong banal na Espiritu na bumakod sa amin ng kasamaan, O Diyos. Panginoon, sa oras na ito, aming inilalapit, O Diyos, ang aming gawain po. Na sana, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay mamutawi sa puso't isipan namin. Na kami ay magpuri para ikaw ay maparangalan, mapasalamatan, O Diyos. Kaya, Panginoon, inilalapit namin ang lahat ng iyong gagamitin sa iyong pulpito, O Diyos. Mula sa back-ups, Panginoon, mula sa magpapaawit, sa lahat ng hahawak ng iyong instrumento, O Diyos. Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay iyong pagkaluban ng katalinuhan ng bawat isa, Panginoon. Para sa ganun, Panginoon, mayroon kaming kaayusan na magpuri sa iyo, Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak na gagamitin, nawa ang hindi ang kanyang kahinaan ang aming makita sa inyong buhay, sa kanyang buhay, Panginoon, kundi, O Diyos, ikaw ang iyong banal na salita, ang lahat ng mamutawi sa kanyang labi, bigyan mo siya ng katalinuhan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At buksan mo ang aming puso't isipan na ang mga marinig namin, Panginoon, na yung nasalita mo, Diyos, ay ito'y maging tungkod namin sa paglakad sa mundo ito, Diyos. Purihin ka, Panginoon, at hindi ko alam, Panginoon, ang problema o kahilingan ng bawat isa. Subalit ang iyong kamay ay hindi maiksi na hindi mo mahipo ang bawat isa, Panginoon. Ito man ay pinansyal, espiritual, o ano pa man ito ay hindi limit sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Ay, nakatulog kayo ba? Amen! Amen! Amen!
Sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala na mag-ibig, wala na masalapit. Sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ang pag-ibig mo ay sama sa salamat puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo na makaliwanag namin ang puso ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo ay sama sa salamat puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo na makaliwanag, na makaliwanag, na makaliwanag, na makaliwanag, na makaliwanag, na pinagmasdan ko. Purihin ka, Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka nga po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, O Diyos, na Ikaw ay aming hahanapin sa aming buhay, Panginoon. Dahil tunay, O Diyos, na kulang ang aming buhay kung wala ka, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami ay malayang nakapagpupuri at nag-aalay ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. O, purihin ka. Sa umagang ito, Panginoon, wala po kami ibang nais, kundi, O Diyos, Ikaw ay aming parangalan, Panginoon. Itatanghal ang iyong dakilang pangalan sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Dahil Ikaw ang makapangyarihan at muog at naming kublihan, Panginoon. Hallelujah. At sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, Ikaw ang aming sandigan, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Makapangyarihan, muog at kublihan, Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan. Iyong kabutihan at kadakilaan hayag sa amin sangkatauhan. Natirahay malubos, wala nang ibang tulad mo. Sa'yo lahat ang papuri.
naman. Amen. Napakagandang awitin. Ikaw ang Diyos. Tunay nga ang Diyos ay ginagawa. Amen. Praise the Lord. Amen. So sa ating
sa kalagitnaan natin, no? Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po'y muli ay kabado. At pero alam ko po na meron patnubay sa ating ang Diyos, no? Dahil nga ang ating Diyos ay tapat. Amen. So, bago man ang lahat, ay gusto kong tawagin ng mga ating mga birthday celebrant. At tunay nga na we are so blessed this day sa araw nito dahil we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 celebrants, no? 5 sa birthday celebrants and 2 for the wedding anniversary celebrants. So, kung tatawagin, noong September 29, we have Athena. Ito po yung apo ni Sister Christy, no? Si Athena. September 30 po, si RJ Sadaba. Amen. October 3, ang Brother Jude Labita. October 5, si Sister Lolit. Dito sa gitna ako rin. At October 9 po, si Brother Anthony Kibuyen. Nandito po ba siya? Halika dito, anak. And the wedding anniversaries, happy wedding anniversaries po sa mag-asawang Brother Nelson and Sister Presley. Puno tayo ngayon. And si Ricky, Brother Ricky and Sister Joanne Pilotin. Anak, halika dito. Amen. Halina kayo, halina. Amen. So tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day. Truly, Lord, that we are blessed, Lord, for this day. At alam namin, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ay siyang nasa kalagitnaan namin, O Lord God. And today, Lord, here are your children, Lord God, na iyong mga anak. Nagpapasalamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At muli, O Diyos, Ikaw kanilang tinataas at sinasamba. Salamat na po, Panginoon, sa mga nagdiwang ng kanilang mga kaarawan, Lord. Si Athena, si RJ, si Brother Jude, Sister Lolit, at Brother Anthony Kibuyan, O Lord God. Ang aming talangin nga po, O Diyos, sa kanila, O Lord God, ay patuloy nga po ninyo silang patnubayan, O Lord God. At sa kanilang buhay, Lord, ay Ikaw nga, O Diyos, ang siyang may taas. Ikaw nga, O Diyos, ang siyang mamuna sa bawat buhay nila, O Lord. Salamat, Panginoon, sa mga karaan taon na kung saan, O Diyos, at patuloy ninyo silang binabayan, patuloy ninyo silang minahal, O Lord God. At sa bagong taon na ito, O Lord God, na binigay ninyo sa kanilang mga buhay, O Lord God, dalangin na namin, O Diyos, na patuloy at higit pa, Panginoon, ang iyong bibigay na blessing para sa kanila, O Lord God. At dalangin ko nga rin po, Panginoon, alam ko na meron po kayong mga hangarin sa bawat isa, O Lord God. So dalangin nga namin, Panginoon, na ibigay po nga ninyo ang hangarin na ito at pagpalain sila, O Lord God. At gamitin sila, O Diyos, sa kanilang mga ministry, O Lord God. At nawa, Lord God, ang katagumpayan, Panginoon, ay siyang manatili sa buhay ng bawat isa sa kanila, O Lord God. At salamat din po, Panginoon, sa mga nagliliwan ng kanilang mga anniversaries, O Lord God, ng Brother Nelson, Sister Tracy, Brother Ricky, Sister Joanne, Lord God. Salamat nga, Panginoon. At patuloy niyo po silang niyayakap, O Diyos,
At sa lahat ng mga pangangailangan, O Diyos, ay patuloy mo silang binubuhusan, Panginoon, ng iyong mga blessing, O Lord God. Salamat, O Diyos. Tunay nga, wala kaming masabi, Lord God, kundi pasasalamat, O Lord God. At ang dalangin nga namin, Panginoon, sa mga mag-asawa nito, O Lord God, ay bigyan niyo nga po sila, Panginoon, ng kalakasan, kung saan, kung ano man, Panginoon, ang dumarating na pagsubok sa bawat isa. Panginoon, nawa, O Diyos, ikaw ang pumagitna, ikaw, O Diyos, ang magpaliwanag sa bawat isa. Ikaw, O Diyos, ang umipo sa puso ng bawat isa, O Lord God. Salamat po, Panginoon, at dalangin namin ang inyong patuloy na pagmamahal sa bawat isa sa kanila, O Lord God. At sa araw na ito, O Diyos, kami na po ay nagpapasalamat, tinataas, O Diyos, ang iyong pangalan, at ikaw, Panginoon, ang aming niluluwalhati. Father God, we thank you, and this is our prayer in the name of Jesus. Amen. Amen. Patuloy, Panginoon, na kami po salamat Panginoon sa aming mga pag-aaralan sa umagang ito, O Lord God, na kung saan, O Diyos, ay ang iyong pangalan, ang iyong mensahe, Lord God, pagdalangin na namin, O Diyos, na pagpalain mo ang mensahe nito, O Lord, at magbigay po ito, nawa magbigay po ito sa amin. Kalakasan, Panginoon, at gaya ng nasabi nila, maging tungkod, Panginoon, sa bawat isa sa paglakad, Panginoon, patuloy sa inyong kinaroroonan. Father God, itago ko din ako sa likod ng iyong Diyos. Dahil wala ko magagawa, Lord. Kung wala ka, gagabay sa atin, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord, na makikinig sa inyong mensahe. Salamat, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. So, ang ating teksto po ay makikita po natin sa Mateo 25 at magmumula po sa versikulo 1 hanggang sa 13, 13. Or ito po yung sinasabi po natin, the parable of the 10 virgins. Amen? So makikita po natin doon sa ating basahin po sa Mateo 25 verse 1, sabi po, ang kaharian ng langit na may tutulad dito. May 10 dalaga, lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Verse 2, ang 5 sa kanila ay hangal, at ang 5 na may matatalino. Verse 3, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit walang baong langis. Baong ng langis. Okay. Ang magtatalino naman nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. 5, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal. Kaya inaantok, at nakatulog sila sa paghihintay. 6, ngunit ng hating gabi, may sumigaw. Sabi niya, narito ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad lumamang sa 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. 7, sinabi ng mga hangal sa magtatalino, bigyan naman ninyo kami na kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. 8, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti ba pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugod naman ng mga matatalino. Kaya lumangad ang 5 hangal na dalaga, habang bumibili sila, dumating ang lalaking kakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. 11,
Pagkatapos, tumago naman yung limang hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sigaw nila. Ngunit tumugon siya. Tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. 13. Pagkatapos nito sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw o anong oras man. 14. Kung anong oras man ang pagkahari ng Diyos okay, hanggang sa 30. Amen. May the Lord be blessed with the reading of His word. Sa ating pagkabasa po ng talatang ito, nakikita po natin, the Lord is coming back. No? The Lord is coming back for the bride. A church na sinasabi po natin without spot. A blameless church. Amen? Ang ibig ko sabihin dito ng church, it's either literal na church or you mga mananampalataya. Take note po, no? Mananampalataya o kaya ang literal na iglesia ng Diyos. Amen. Kung ating pag-usapan, kung ating titignan ang kwentong ito, ano po ba ang pumapasok sa ating isipan? Ano po yung makikita natin? What we can imagine for this one? Hindi ba kung minsan ay nai-imagine natin na doon tayo sa isang kasalan? Amen? Na kung saan ang simbahan, ang kyesa ay lagyan ng palampit. Tama ba? No? Yung decorations, pinaganda ang kyesa. Amen? Na kung saan yung dinadaanan yung ikakasal, ay puno ng mga bulaklak. At meron pang mga nilalagay tayong mga tapeto, di ba? So, I just want you to imagine how a normal wedding scene is. Amen. Ngayon, hindi po yung wedding scene ang tinitingnan natin. Ang gusto ko lang ipahiwatig po rito, kung yung kagandahan, amen, na ino-offer ng groom is a bride. Nakuha po ninyo. No? Kasi maghahanda yung groom yung lalaki, yung nobyo, hindi yung nobya ang maghahanda. So this is what the kasintahan we're going to offer to the nobya. Amen. So tingnan po natin. Yung groom, yung ikakasal, yung nobyong lalaki. Kung imagine natin po, nakakita na kayo ng kasalan, di ba? Na kung saan yung groom nandito, kasama yung tatay. Amen? Na handa niyang ibigay yung kanyang anak, handa rin niyang tanggapin yung nobya. Ito po yung center. Yung nobyo. Diba? Makikita po natin dito, yung nobyo talagang planchadong buhok. No? Nakaano siya, nakatawag dito. Nakamanicure yan. Hindi lang nakamanicure sa kamay, nakamanicure sa paa. Ang ibig kong sabihin po rito, handang-handa yung lalaki, tanggapin yung kanyang minamahal. Amen? Handa siya tanggapin ang kanyang minamahal. Nasasabit. Excited po siya. Diba? Meron pa nga yung mga iba, paluha-luha pa dahil doon sa kasabikan. Amen. Ngayon, sa likod ng simbahan, na kung saan nandun po yung entrance. Diba? Usually nasa likod ng entrance. Kasi harap sa likod dahil dito altar. Ang likod ng ay yung entrance. Darating ngayon yung darating ngayon yung bride. Hindi siya nakalimusin.
Sumakay siya sa isang kalesa. Hindi naman po hindi naman po uso na yun ngayon, di ba? Minsan may nakakalesa. Noon tumating ito, bumaba yung bride. Ito po ang hindi maganda. Yung bride, lumabas, naglakad, pumasok sa iglesia, punit ang damit. May mantsa ang mga damit. Yung buhok, gusot-gusot. Hindi mo maamoy ang kabanguhan. Sino ba? Sino ba sa atin ang handang magpakasal sa isang bride na ganito? Wala. Amen? Wala. Wala. So, here is the question. Handa ka ba? No? Who in their rightful mind would want to marry this bride? Sino ba ang tao ito? Who exactly you are? Sino ka? Amen. So, nakita po natin dito the attitude of the bride. Matatawag, alam po ba niyo yung Godzilla? Ano po kayo? Aware ba kayo dun sa Godzilla? Na kung saan yung, ito po yung film noon pa, matagal ng film ito, na kung saan pinapakita dito yung monster. Yung monster. From the word monster, ito po yung pumasok. Diba? Pumasok yung bride. Nakita po natin kung ang itsura ng bride. No? Nakita natin na walang pagmamahal yung bride dun sa sa groom. Dahil dun sa attitude niya, dun sa itsura niya. Diba? Hindi siya handa doon sa sinasabi po natin kasalan. Ipinapakita niya na walang silbi yung nobyo niya. Diba? Dahil this is the image of a monster bride. Monster bride. Amen. So, ano nangyari? The groom walks away, closing the door. Closing the door. Sinabi niya pinto. Disgusted. Disgusted na po siya. Broken-hearted. Desperate. Declaring, sabi po niya, the wedding is off. Walang magaganap na kasalan. Amen? Gaya ng sabi ng verse 12, sabi po, doon sa ano po natin, doon sa text po natin, sabi niya, truly I say to you, I do not know you. Amen? Alam po ninyo, ito ay isang malungkot pero katotohanan na nangyari sa mga iglesia ngayon. Maraming mga iglesia na sinasabi natin mga lukewarm. Hindi po yung iglesia na yung kinakaroonan po natin. What I'm referring to is yun mismo mananampalataya. Because we are the church. Amen po ba? Amen. Marami pong nangyayari rito. Na ganito. Noon po, bago pa man po ako rito sa Italia, meron pong kiyesa na palagi nag-i-invite sa aming mag-asawa. Okay, pinagbibigyan po namin. Pero, ang napapansin ko po, pagkatapos po ng service nila, pagkatapos po yung panganambahan nila, nag-iipon sila doon sa parking space. Sabi ko, anong ginagawa ng mga ito? Yung mga kalalakihan ko, nag-iipon sila. Minsan, sumasama yung mga asawa. Sabi ko, ano nangyayari dito sa mga ito? Maya-maya, nagsibukasan yung mga likod ng mga kotse nila.
Abay, nagpapagandahan sila ng kotse. Ganda to, ganda sa akin, maganda to. So, akala ko it is normal eh. Nag-uusap sila na usually, siyempre, bago yung kotse mo, maaari mo naman, pwede mo naman ipagmayabang konti. Pero this is what ang hindi maganda. Binuksan nila yung mga hood nila, naglabasan ng mga alak. Naglabasan yung mga tawag dito, mga pulutan na hinanda po nila. Ito po yung sinasabi ko. Pagkatapos pa lang nilang sumamba, pagkatapos na sila nakinig sa mga salita ng Diyos para sa kanila, eto sila, nagsasaya. Ano po? Nag-iinuman. Ano po masasabi ninyo? Tama ba o mali? Mali. Amen? So, makikita po natin dito, it is a lukewarm. No? A church which is a lukewarm. Yun, walang tamang pananambahan, walang tamang pagsunod, at walang tamang pagrespeto sa Diyos. Amen? Kung titignan po natin, ang ibig sabihin po ng lukewarm sa Greek translation po nito ay sinasabi po niya, ito po ay Chiaros. From the root word kilo. Kilo, C-H-I-L-O. Amen? Ang ibig sabihin daw po nito, to warm. Painitin. Amen? Painitin. Ibig pong sabihin, malulusang, mawawala yung forma. Nakakita na po kayo ng, alam po natin, meron tayo ng mga butter, ng margarine, di ba? Pag nailabas mo lang yan sa ref, tunaw. Di po ba? Wala na sa forma niya. Ganon din po tayo, mga kapatid. Ingatan po natin ang ating mga sarili. Paglabas mo ng kyesa, uminit ka, nag-inuman sila, sumama ka, deform ka. Amen? Deform ka. So, ano ang punto po natin? Alam po natin dito, hindi lang tayo. No? Nagagawa natin kung minsan. Alam po, paminsan-minsan. No? Pero hindi natin ito, hindi natin sinasadya. Di ba? Meron, ibig sabihin, nagkakamali tayo. Pero yung pagkakamali yun, hindi mo sinadya. Amen? Napasama ka. May-impluensyahan ka. Amen? Nasira yung panata mo dun sa Diyos sa oras na yun. Amen? There are so many, millions of Christians, sabi po niya, they are lifeless. Karamihan walang sigla. Bakit? Ang unang-unang dahilan po, sabi po niya, kakulangan sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kakulangan. May kakulangan. Kabiguan, isabuhay ang kanilang mga pangako sa Diyos. Sabi natin nung bagong convert tayo, Lord, I love you. Halos gusto mo lang tumira sa loob ng iglesia. Alam naman po ninyo noon, because you have now your first love. Yun ang unang pagmamahal mo. Ayaw mo humiwalay sa pagmamahal mo sa Diyos. Amen? Pero, naglaon, dumaan ang taon, dumaan ang mga araw, nanlamig ka. Nanlamig ka. So, maging mainit ka, maging malamig ka. Maligam ka. Ano ba? Alam po natin, minsan,
nagsisimba. Marami ang nagsisimba. Sabi na, gumaganap yung mga tungkulin sa kyesa. Pero, sabi niya, ito ay walang tunay na spiritual na kasigasigan. No? At walang dating. Alam mo yung dating yung impact. Walang impact. Pero, karamihan, bagamat ganito ang nangyayari sa buhay ng bawat isa, naniniwala pa rin sila. Pagdating ng panahon, pagkamatay ng ayaw ko rin bagitin yung pagkamatay. Pagdating ng panahon, naniniwala sila. And they are hoping to be with the Lord. Karapat dapat ba? Ang tanong, karapat dapat ba? Amen? Kung titignan po natin ang pahayag, Revelations 3:15 and 16. Sa 16 na lang. Sa 16 na lang na. Sabi ko, mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o may mainit, sabi niya. Ngunit, dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, ano sinasabi ng Panginoon? Isusuka kita. So nakikita po natin dito that the would-be bride, the would-be, ang ibig sabihin po nito ay yun na ang kasintahan babae ay may sakit. No? Ang kasintahan babae ay may sakit. We see spiritual disorder, sabi po. And disorder at malaki ang kakulangan sa kanyang paghahanda. Hindi po siya nakapaghanda. Amen? Alam po ninyo sa loob ng iglesia ay meron, minsan dumadalaw. Hindi naman nananatili. Dumadalaw ang isang ito. Ang sinasabi natin, lukewarm believer. No? Saan? Sa anong pamamaraan, sabi po nito, ay nakikita po natin na sa kanilang pagsamba, no? Sa kabila ng magandang daloy at papuri at pagsamba, sinasamahan ng mahusay ng musika. Ngunit, minsan po, dama natin, nakikita natin, nararamdaman natin, that there is no spirit flowing among them. Malamig ang pakiramdam. No? Malamig ang pakiramdam. There is no anointing from God. Walang maliit na pagpapahayag ng Santo Espiritu. Amen? Minsan dumadali po ito. Bumibisita po sa bawat isa sa atin. Kung minsan meron ka problema, hindi na yung pagsamba ang inisip mo, kundi yung problema mo. Tama po ba? Ito po yung mga kaso. Kung minsan tayo ay nanlalambot, nanghihina. Sinasabi natin tayo ay maligamgam. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay may mga iniisip, may mga nararamdamang kabigatan, iwan. Iwan mo ito at dumalo sa pyesa, dumalo sa pananambahan na may kaluwagan. Sa puso, may kaluwagan. Sa isip. Amen? So, alam po ninyo, lukewarm places is the most, sabi ko, dangerous place for us to be. Ito daw po yung pinakadelikadong lugar na kung saan tayo ay nabubuon. No? Alam po ninyo, niloloko sa pamamagitan nito, niloloko lang po natin ang ating sarili.
Tama ba? Dahil gaya nga nasabi ko kanina, walang damdamin, walang pakiramdam, tama, isa lang pala yun. Walang pakiramdam, walang pagmamahal sa Diyos. At niloloko mo lang ang sarili mo. Mabuti na lang, mahiga ka na lang at matulog, may pupuntahan ka pa. Pero magpunta ka sa kyesa, no? Ipakita na nandoon ka. Ipadama ang presensya. Pero ang puso, malayo sa Diyos. Amen? So sabi po, because you are lukewarm, neither, sabi po, hot or cold, I will spit you out from my mouth. I will spit you out from my mouth. Bakit? Hindi alam kung ano. Kung malamig ka, maligamgam ka. Hindi alam kung yes or no ka. Ano ka ba? Kung ikaw, kapatid, may kasama ka, may kaibigan ka, hindi mo siya may spelling, ano gagawin mo? Iwan mo, di ba? Iwan mo. Ay, hindi ko alam kung anong gusto mo. Ibinigay ko yung kanan ko, gusto mo yung kaliwa ko, baka gusto mo pa ako. Kaya sabi ng Panginoon, I cannot, sabi po niya, I cannot determine who you are. Maligam-gam ka, mainit ka, mabuti na lang. Yung maligam-gam, ayun na tawag ito. It's better, sabi po niya, ano na ba yan? Because you are lukewarm and neither hot or cold, sabi po niya, I will spit you out. Hindi kita maintindihan. Amen? Kaya na nga, kailangan sa atin mga kapatid, huwag tayong ganon. Ipakita mo ang pagmamahal sa Diyos. Hindi mo sapat yung I love you, Lord. Ano mo sa Diyos? I love you, Lord. Kumusta yung puso mo? Hindi sapat mga kapatid ang salita. Amen. Ang iglesia ngayon, alam po natin, no? Ay napapalibutan na itong sinasabi natin, God-like. No? O godly. Sinasabi natin, mga godly na mga gawain. Godliness. Ngunit walang kapangyarihan ang Diyos sa buhay ng karamihan. Walang kapangyarihan. Puno ang gawain. Gaya ng sinasabi ko po, na aking naranasan din sa ibang iglesia. Nasa gitna ng service, nasa gitna ng sermon, meron isa naglalakad sa kalagitnaan, in between, doon sa mga upuan. Anong ginagawa? Sis, ito yung card mo. Lika-lika. Dali yung utang mo. Asan na? Bigyan mo muna yung utang. Ano? Nangyari ko sa akin na nilapitan ako. Marami pa ka gusto mo tumawag mamaya sa Pilipinas. Ito yung card. 5. Bayaran mo na lang next week. Amen? Pero sinasabi po sila na we cannot get a fly healed of his headache. Kuha ko ninyo. We cannot get a fly healed by his headache. O kaya, sabi ko, bakit ang mga pangkaraniwan ng mga bagay ay hindi natin
nabibigyan ng lunas. Bakit nga ba hindi natin nabibigyan ng lunas sa mga pangkaraniwang bagay? Ano ang dahilan? Hindi mo man lang may pag-pray yung kapatid mo, masakit tong tuhod ko, Sister Susan. Hindi mo man lang may pag-pray. Nagpipilay-pilay ka sa sasakit. Ano hindi natin mabigyan ng lunas sa mga bagay na ito? Masakit ang ulo ko. Bakit? Alam mo ninyo kung minsan kasi madilim ang ating pag-iisip. Hindi natin nakikita yung mga bagay na ito. Hindi natin nakikita. Hindi nakatuon sa Diyos. Ano? Malayo ang tingin. Malayo ang tingin. Yun pala'y siya ay tuloy. Pero hindi yun kahit yung tao din, nakakakita pa rin. Pasalamat ka eh. Pag tinignan ka niya, dalawa. Pag tinignan niya, yung dollar ay yung euro na ibibigay niya, hindi sapat yung 20, dadagdagan ko para maging 40. Joke. Okay. Ano bang dahilan? Maliban ko sa sinasabing madilim ang paningin, madilim ang isip. Ang pangalawa po ay minsan manhid ang puso. Tama ba? Tinimbang mo, ngunit kulang. Tama ba ako? Manhid yung puso. Andun na yung eagerness mo. Andun na yung gagawin mo na. Biglang atras ka. Bakit? Walang pakiramdam. Iba yung nangiral. Hindi yung pagmamahal. Ang iral to, may utang sa akin yan. Hindi ka nagbayad. Amen? Mahina ang panlaman. Kaya mga kapatid, sa punto ito, nais kong tanungin sa inyo. Pususuriin natin ang ating mga puso. Kung titignan natin ang ating mga gawa, ang tanong, sino ka? Sino ka? Who exactly you are? For this is because there is no oil in the lamp. O nagagawa ba natin ito na hindi natin mabigyan ng tuon ang iba dahil na walang sapat na langis ang ating mga ilawan? The oil represents the anointing of God. The oil represents the presence of God. Pag upos ang oil mo, walang presensya ang Diyos. Manhid ka. Tama? Manhid ka. Madilim ang isip mo. Mahina ang pandaman. Because there is no oil in the lamp. Gaya na nasabi doon sa Matthew 25 verse 3, sabi po niya, for when the foolish took their lamp, they took no oil with them. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga inuban, ngunit hindi nagbaon ng langis. Alam po ba ninyo, pag tayo ay meron dito, no? Meron tayong extra oil. Ano ang magagawa ng bagay na ito? Yung extra oil na ito. Ito po ay nagpapatatag sa bawat isa.
Nagpapatagal, no? It gives endurance, tama ba? Kasi nandun yung oil, finifeed niya, yung ilawan mo. Kaya tumatagal yung ilaw mo. Amen? There is endurance, sabi niya. Meron gabay sa ating mga pagsubok. The lamp itself, the light itself, it supplements yung guidance. Yung guidance of God. No? Hindi maaaring mawalan ka ng hindi maaaring meron ka ng oil, may laman yung ilawan mo, pero hindi nakasindi yun. Yung ilawan. Hindi maaaring mangyari yun. Pag nangyari man yun, kagustuhan mo na yun, kapatid. Kagustuhan mo na yun. Gaya ng 5 hangal na birhen. No? Actually, meron silang laman. Pero sabi niya, hindi sapat. Diba? Kaya, bigyan nyo kami para tumagal. Nang hihingi sila. Amen? So ano ba? Ang oil na ito, sabi po niya, ay nagpapatibay sa atin sa kahirapan. Amen? Very, very po. Amen. Sabi po, the light which is the presence of the Holy Spirit, ang siyang nagbibigay sa atin ng direksyon at kalinawan ng pag-iisip sa lahat ng ating gagawin. And it is important to make us awake unto time Jesus will come. And then, pag nandun na ang Panginoon, nadagit ka na ng Panginoon, kinuha ka ng Panginoon. In heaven, there is the, tinatawag po natin, marriage supper with the Lord. Marriage supper, sabi po na, hali kayo mga anak, pumasok kayo sa aking handaan. And then, the door closes. Pag nakapasok na ang mga karapat-dapat, the door will close. And no one can, walang inuman ang maaaring makapagbukas nito. Kaya nga mga kapatid, we cannot afford to get sleepy and be lukewarm. Hindi natin ito. We cannot afford it. Kailangan natin maging awake. Kailangan natin maging gising. Ayan, di ba? Marami po sa atin, hindi lang po yung mga mananampalataya, hindi lang po yung buong kongregasyon. Isama na natin po ang mga pastors, mga leaders. Ano po? Ay, alam po ninyong, sila po ay nahuhuli sa